Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ikalawa, ang maikling kwento sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ikatlo, kalagayan at katangian ng maikling kwento sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. At ang panghuli, mga manunulat ng maikling kwento sa panahon ng mga Hapones sa Pilipinas. Narito na ang ating talasalitaan. Unawain natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Unang bilang, pinahalagahan. Binigyan ng higit na importansya o halaga. Ikalawa, makabuluhan. May saysay, may katuturan o mahalaga. Ikatlo, sensura. Pagsuri o pagbabawal ng pamahalaan sa mga babasahin, pelikula at iba pang anyo ng impormasyon bago ito ilabas sa publiko. Ikaapat, diwang Pilipino. Kaisipan, damdamin at katangian na nagpapakita ng pagka-Pilipino, espiritu ng pagiging makabayan. Ikalima, masinop, maayos at maingat sa paggawa ng isang bagay. Ikaanim, masusi, maingat at detalyado, may lubos na pag-iingat at pagsusuri. Ikapito, introspektibo, may kinalaman sa pagninilay o pagsusuri sa sarili, mapagmuni-muni. Ikawalo, mapagnilay, mahilig mag-isip o magnilay, mapagmuni sa mga pangyayari o karanasan. Ikasyam, pinakatanyag, pinakasikat, pinakakilala o pinakabantog. Ikasampo, dalisay, malinis, wagas at walang halong dumi o pagkakamali, totoo at tapat. Ano nga ba ang maikling kwento sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas? Mas pinahahalagahan ito kaysa sa nobela dahil sa kakulangan ng papel at panahon. May tema itong kabayanihan, paghihirap ng bayan at pag-ibig sa kapwa. Ang maikling kwento sa panahon ng Hapon ay naging makabuluhang sandigan ng mga Pilipino upang maipahayag ang tunay na damdamin, pag-asa at pagmamahal sa bayan. Sa kabila ng pagbabawal at sensura, ginamit ng mga manunulat ang sariling wika at malikhaing paraan upang maipakita ang katatagan ng diwang Pilipino. Narito ang kalagayan ng maikling kwento sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Una, wikang Tagalog ang namayani. Pinalaganap ng mga Hapon ang paggamit ng wikang Tagalog bilang bahagi ng kanilang patakarang Asya para sa mga Asyano. Ang mga manunulat ay nagsimulang magsulat ng mga maikling kwento sa sariling wika, kaya lalong umunlad ang panitikang Pilipino. Ikalawang kalagayan, sumigla ang panitikan sa mga pahayagang Tagalog. Dahil sa pagbabawal ng Ingles, ang mga publikasyong Tagalog tulad ng Liwayway, Bulaklak at Ilang-ilang ay naging pangunahing daluyan ng mga maikling kwento. Dito nailathala ang maraming obra na nagbigay buhay sa panitikang Tagalog. Ikatlo, makatao at makabayang paksa. Tumatalakay ang mga kwento sa buhay ng karaniwang Pilipino sa paghihirap, pag-ibig at pag-asa sa gitna ng digmaan. Bagamat bawal ang tuwirang panunuligsa sa mga Hapon, ginamit ng mga manunulat ang simbolismo at talinghaga upang maipahayag ang damdaming makabayan. Ikaapat, simboliko at mapagnilay na estilo. Dahil sa sensura, naging masining at malalim ang paraan ng pagsulat. Ang mga kwento ay hindi lantaran, ngunit may mga nakatagong mensahe ng pag-ibig sa bayan at kalayaan. Ikalima, umunlad ang teknik at estilo ng pagsulat. Naging mas maayos, mas maiksi at mas makatotohanan ang pagkakabuo ng kwento. Pinagtibay ng mga manunulat ang paggamit ng realismo, ang pagpapakita ng tunay na kalagayan ng lipunan.
Dumako tayo sa katangian ng maikling kwento noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Una, maikli ngunit makabuluhan. Dahil sa limitadong papel at sensura, naging masinop ang mga manunulat sa paggamit ng salita. Ikalawa, nakabatay sa karanasan ng karaniwang tao, madalas na tumatalakay sa buhay sa ilalim ng pananakop, kahirapan at pag-asa. Ikatlo, makabayang tema. Ipinakita ang pagmamahal sa bayan, sakripisyo at pagnanais ng kalayaan. Ikaapat, masusing pagtalakay sa damdamin at kaisipan. Naging introspektibo o mapagnilay ang mga kwento, hindi lamang tungkol sa aksyon o digmaan. Ikalima, ginamit ang simbolismo at talinghaga. Dahil bawal ang mga akdang laban sa mga Hapon, gumamit ang mga manunulat ng mga metapora o simbolikong paraan upang maipahayag ang tunay na damdamin. Ika-anim, ginamit ang wikang Tagalog. Itinaguyod ng mga Hapon ang Asya para sa mga Asyano, kaya pinayagan ang paggamit ng katutubong wika sa panitikan. Dumako naman tayo sa mga paksang madalas gamitin sa mga maikling kwento. Una, buhay ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Ikalawa, paghihirap at sakripisyo ng mga pamilya. Ikatlo, pagmamahalan sa gitna ng kaguluhan. Ikaapat, katapangan at kabayanihan ng karaniwang tao. Ikalima, pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Ika-anim, pagninilay sa kapayapaan at kalayaan. Gaano nga kaya kahalaga ang maikling kwento sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas? Una, naging tagapagsalamin ng buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop. Ikalawa, pinanatili ang pag-asa at diwang makabayan sa gitna ng takot at karahasan. Ikatlo, pinagyaman ang wikang Tagalog bilang pangunahing wika sa panitikan. Ikaapat, naging simbolo ng pagtutol at tahimik na revolusyon laban sa mga Hapon. Ikalima, nagbukas ng panibagong yugto ng modernong panitikang Pilipino pagkatapos ng digmaan. Sa huling bahagi ng ating aralin, kilalanin natin ang mga manunulat ng maikling kwento sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Una, si Liwayway A. Arceo, isa sa mga pinakatanyag na babaeng manunulat noong panahon ng mga Hapon. Kadalasang tema ng kanyang mga kwento ang pag-ibig, katatagan ng kababaihan at buhay pamilya. Ang isa sa kanyang kilalang akda ay pinamagatang Uhaw ang Tigang na Lupa. Naglalarawan ito ng kalungkutan, pagdurusa at matinding pagnanais sa pagmamahal sa gitna ng digmaan. Ikalawa, si Narciso G. Reyes. Siya ay isa sa mga pinakamahusay na manunulat sa wikang Tagalog noong panahon ng mga Hapones sa Pilipinas. Ang kanyang mga kwento ay makabayan, mapagnilay at puno ng damdamin. Ang isa sa kilala niyang akda ay pinamagatang Lupang Tinubuan. Ito ay tumatalakay sa pagmamahal sa bayan at pag-ibig sa sariling pinagmulan. Ikatlo, si Macario Pineda. Siya ay isang realistang manunulat na nagpakita ng katotohanan ng buhay sa panahon ng Hapon. Ang kadalasang tema ng kanyang mga akda ay kabataan, pag-ibig at pag-asa sa bagong buhay. Isa sa kilalang akda niya ay pinamagatang Sa Bagong Paraiso. Isinasaad ng maikling kwento na ito ang inosente at dalisay na pag-ibig ng kabataan bilang simbolo ng bagong simula ng bayan. Ikaapat, si Brigido Batungbakal. Siya ay manunulat ng mga kwentong realistiko na sumasalamin sa kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop. Tinalakay niya ang paghihirap, sakripisyo at lakas ng loob ng mga mamamayan sa panahon ng digmaan. Ikalima, si N.V.M. Gonzales o Nestor Vicente Madali Gonzales.
Bagamat nagsusulat din sa Ingles, isa rin siya sa mga nagtangkilik sa wikang Tagalog sa panahong ito. Tumatalakay sa buhay ng mga Pilipino sa probinsya, kahirapan at pakikibaka ang kanyang mga akda. Nakilala siya sa kanyang akda na pinamagatang Lunsod, Nayon at Dagat-Dagatan. Nasulat niya ito kalaunan, ngunit inspirasyon nito ang panahon ng Hapon. Ika-6, si Francisco Soc Rodrigo. Siya ay kilala bilang mananaysay at mandudula, ngunit sumulat din ng maikling kwento na may temang moral at makabayan. Ipinakita niya sa kanyang mga akda ang disiplina, pananampalataya at kabutihang asal. Ika-7, si Clodoaldo del Mundo. Siya ay kilala bilang editor at manunulat sa mga magazine gaya ng Liwayway. Sumulat ng mga maikling kwentong tumatalakay sa kabayanihan at damdamin ng karaniwang tao. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.